maraming salamat sa mga input mo. And it's about time we get into the game. San Juan Arena, mag-ingay! Ibato na natin sa mga casters para simulan ang ating game number 3. At papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa game number 3 ng Omega kontra Team Falcons. Matapos umabot ng serye na to to 1-1. Nandito na nga tayo sa punto kung saan ang parehas na koponan ay sadyang may napakita ng maganda at elimination match pa nga. Yun nga eh. And maganda na sobrang dikit ng ating napapanood kasi hindi natin masabi sa ngayon kung sino ang lamang dahil pantay lang. At ang nangyari pa dito sa draft natin na Umi, uy, si Ogun mabibigyan. Oh my goodness, napakagandang early game na naman para sa Smart Omega. Very similar to what happened earlier sa Game 2 na kung saan sila din ang nakakuha ng first blood. Kung mapapansin nga natin, parang nagkaroon lang ng swap doon sa mga heroes. 3 of the heroes from Omega's Game 2, hawak kayo ng Falcons. That's the Pakito, the Eve, and the Atlas. Oo, tsaka grabe no quick thinking mula dito kay Perxiva na alam niyang nasa turret damage, turret rage pa rin at flinikeran na niya, potentially forcing the flicker as well coming in from Ogwen. Naku! But this time si Haji naman ang may pwersa na mag-flicker. At 2 flickers na nga ang natanggal ng Omega bago magsimula ang unang pagong. Sinabi mo kanina yung mga hero na ginamit ng... wait lang ha! Fury. Oh my God! Netsky goes down. May nahanap na rin si Kyle. Doon nadali ang Smart Omega. Nakakuha nga sila ng early game kill onto the roamer. Pero nape-pressure si James, nabigyan ng kill itong si Netsky, and nakuha pa yun ni Kyle. So malaking problema to para sa Smart Omega on this upcoming turtle fight. Pero since naka-back siya sila, maaari yata may counterplay dito onto Flap. Ang tanong ay makakatakas pa ba siya dahil dalawang iipit sa kanya. Ogwen to the rescue. Wow! Napakaganda ng rest back na magmumula Kyle! dito sa Team Falcons. And maaaring mabaliktad pa ang sitwasyon. Perxiva will go down. Si Flap din ay mapapabigyan. Pero si Ryzen ay makakatakas bilang anyong gulong. Pero Team Falcons, masasabi natin na makakakuha naman ng kalamangan doon. 2-0 KDA ngayon ni Kyle. Oo, and that puts us 2 for 2. At lalapagan na nga ng Zaman Force dito si Netsky. Wala pa atang PMI pero makunat naman sa ilalim ng kanyang torre. Kaya na mabubuhay pa si Netsky dito. Pero mukhang mahihirapan siyang kunin ng safely itong cart. Papasok naman si Netsky, siya naman daw! Naka-blazing duet, alam niya na babalik buhay niya because of the emblem. Kaya naman sobrang tapang dito ni Netsky. Pagong naman ang kanilang pag-aagawan. That is gonna be Cal securing this turtle. Mabubuhat ka lang siya dito ni Mingguin at mababangga. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba. Ogwen ang nagiging next target. Walang nahuli doon sa Fatal Links. Ogwen kapalit ni Ryzen. Still a win para sa Team Falcon. At tikit na tikit talaga ang ating laro, kapatid. At nariyan na rin itong turtle na nakuha nila kanina. In fact, wala pa nga tayo nakukuha ang pangalawang objective dito pero suntukan pa rin malala itong parehas na kupunan. I think yung mas malaking blow dito is dun sa may gold lane. Having Netsky die once, pero sasagutin agad ng Omega yan. Mukhang i-fix nila dito. Oo, Tinambigan si Marco. May Purify pa naman, so maaari pa naman makatakas. Pero andito rin naman si Ogwen to the rescue. Zaman Force bibitawan. Nakapitan siya ng bahagya. Bibitaw din kagad-agad. Cal to the rescue. Mauhuli si Perxiva. At kung anong mangyayari doon kay Ogwen kanina with this glue on Game 2, ganun din ang gusto nilang gawin kay Perxiva sa Game 3. Na para bang binabalak pa lang ng Omega ay alam na agad ng Team Falcons may round 2 pa ata. Si Ogwen dito ay tatawid lang. Ryzen din naman ay makakapunta rin on time. Blazing Duet. Makakatakas sila Fatal Links para dito kay Ryzen and Haji with a real world manipulation. Talagang lalagkit ang mga lalakaran ni Ryzen at wala na siyang kawala sa kwadradong pariswak. Kung ano man ang naging pep talk dito para sa Falcons, napaka-effective dahil nagbago yung playstyle ngayon ng Falcons nung game number 2. Parang nawawala sila ng gana, hindi sila gumagamit ng kanilang mga abilidad para maging aggressive. But this time, itong mga reactions coming out from Falcons ay napakaganda. For example, the way that they read the map onto the bottom lane, at makikita natin na ginamit agad yung Fatal Links kahit pa wala pang Zaman Force. Parang mapapansin natin sa Falcons na alam na nila yung kailangan nilang gawin. Kailangan nilang sabayan. Itong Omega, hindi sila pwedeng maging passive. At sa upcoming turtle na to, mukhang aayusin muna ng Team Falcons ang wave dito sa baba, ensuring na 5 ang mapapadala nila sa upcoming turtle fight. Pero nariyan pa rin naman ang Omega para magbigay ng vision. And potentially, mukhang lalaban pa ata sila dito. Napakaganda ng front line ng
Falcons ngayon at may paghuli nga dito onto Ryzen. Yung Turtle hindi na napapansin and they will go in for the kills but Kyle will fall down. Wala na yung jungler ng Team Falcons at dito naman si Netsky for the respo. And napakaganda na naging desisyon nila dahil ang naging kapalit lang ni Kyle ay si James lamang. So madali na makukuha ng Smart Omega itong objective na to and they will take the free turtle. Pero may kapalit pa na masesecure dito si Flap and si Flap with his Pakito, signature Pakito. Yung Angelin Mono, may flicker na. Matagal-tagal na rin natin hindi nakikita. Yeah. Itong Pakito special ni Flap. At medyo nakakalungkot, nakakainis Oo nga eh. na hindi pa yung skin yung ginamit. Nandito na tayo. Flap, elimination na. Sana ipinakita man lang. But look at this. Okay, The mag-isa siya. Malabo na yung ginawa kanina na respo ni Ogwen para siya'y iligtas. And Smart Omega, sila yung magiging matagumpay sa kanilang plano na combo, Ryzen and James. Pero sa may bandang ibaba naman, may ibang pinaplano. Ang Team Falcons, they want to destroy this turret. Pero hindi naman ata sila magiging successful because of the presence ni Perxiva. Nakakadepensa pa naman ang kupunan ng Omega. Bibigyan ni Kyle si James pero parang kaya ata siyang patulan ito. Pero pinipiso-piso bawas, nagtitipid ng skills. James, delikado ka! Tingnan natin kung makatakas pa nga ba si Kyle dahil hinahabol siya dito ni Ryzen. Tumatama yung mga plato. Wala na ata siyang kawala. And Ryzen, siya makakuha ng kill. Oh, in fairness with Kyle, I like how he moved there. Imagine kung hindi pa umabot doon si Ryzen, parang napakaganda at nakakalungkot naman para dito kay James na ganun yung nangyari, nagtitipid ng kanyang dash. But eventually, parang napaganda pa yung trade. Ryzen para kay Kyle. Tapos makakuha ng siguro na purple buff, 30 seconds into the turtle, sabay naman sa level itong si Ryzen. So I think that's a net positive para sa Omega. Oo. And as of now, hindi pa naman lumalagpas ng 2,000 ang kalamangan ng Team Falcons. Bagamat nakikita na rin natin na si Ryzen ay naboburst din ng paulit-ulit. Looking at the items, papunta pa lang ata kasi siya doon sa physical damage na pang-resist. Sa ngayon ay naka-radiant armor lamang dito si Ryzen. Kaya naman ang kailang intahin ay si Haji at si Super Marco. Pero wala ata silang pake. Gusto ata nilang lumaban at pumwesto around the final turtle of this game. Kung saan babakuran naman na ito ni Perxiva. Pero maganda pa rin ang pwesto dito ni Ogwen around the RBM. Si Mingwin ngayon ang bibigyan ni Flap. So mapipilitan si Mingwin na umatras ng bagya. May regen pa naman. So makakapag-reset ang Smart Omega. Pero yung pagong ipupul na. Because of the broken walls, maaari silang magkaroon ng turtle dance dito sa may badalikuran. Si Mingwin occupied pa rin ni Flap. Yung pagong ay makukuha na this time ni Kyle. Pero si Haji ang unang mapapatumbay. Si Netsky may blow si Duet pa. And with a Purify, walang makakahuli sa kanyang iba. Perxiva will go down. Andun na naman yung Thunder Form. Kaso nga lang hindi magiging enough. Flow on mana si Super Marco. Pero si Kyle naman ang magko-compensate nung pagkawala ng mana na yon. And Team Falcons ang lalamang this time around. A 2 for 3 at yung pagong ay napunta pa sa Team Falcons. Kaya naman in terms of the early game objectives, lamang na lamang ang Team Falcons. A lot of things went in favor Falcons. Una yung nagawa doon, ni Flap na i-force out yung unang ulti kabanat from Mingwin doon sa may gitna. So hindi nakaka-confirm na magandang box itong Omega. Tapos nakuha pa yung retribution onto the turtle. At ang pinaka-commendable para sa Falcons, yung pag-setup nila ng kanilang mga damage. If you think about Kyle, Flap, and Super Marco, burst yung kanilang mga heroes. Pero hindi big bursts talaga. So ang ginagawa nila dito, pinagsasabay-sabay nila yung sever initiation camera from Flap, pati yung synchro vision. At kapag tama at synchronize nila yung mga spells nila, hindi na talagang natutunaw na kahit itong si Baksha, hindi nakapag-regen enough for that. Parang 30% HP pa si Ryzen, pero bigla siyang natunaw kasi sabay-sabay yung execution ng tatlong damage dealers ng Falcons. Tsaka wala pa ata tayo doon sa punto na si Netsky talagang napakahapdi na. Still, 2 out of 3 items para sa kanyang Trinity. Naghahanap pa naman ng Golden Staff ang gold laner ng Omega. Meanwhile, ito si Super Marco. Mukhang power spike naman na. Sasagasaan agad ni Ryzen. Si Ryzen ay talagang pinaplano na bigyan ito si Super Marco. Napaganda fatal link sa magmumula kay Ogwen. Only dashes coming in from the Zaman Force. Si Ryzen makakatakas pa nga ba doon sa kahon pero mukhang hindi na. Dahil napakasakit na rin ni Kyle pero si Kyle din naman ang magiging target ng Smart Omega. And Netsky will take him down. Si Ogwen niya lang dito makakasulubong si Perxiva. Makakatakas pa nga ba siya pero mukhang makakapitan pero hindi. Dahil andun si Haji and Super Marco and Flap single-handedly na tinatapatan yung dalawang miyembro ng Smart Omega and talagang napakalinis ng ginagawa nilang execution. Kanina pa naghahanap ng pwesto, na-isolate ni Flap. Si James hindi makalusot yung gustong tumimfight mula sa Omega. At napoprotektahan dito ng Falcons itong si Super Marco 2-0 and 7. Makuha na rin yung kanyang third item dito. Harangan pa na nila si Ryzen. Walang idea ang Omega.
na half HP na ang Lord. At eto na, unti-unting ginagapang ng Omega. Makakalapit pa nga ba si Ryzen? May pagretrihan pa nga ba? Pero nakaharang dito si Ogwen. Another beautiful fatal link. Pero hindi naman yung paghuli dito ni James. At may real world manipulation na sagot. Si Kyle naman si Neskia mabibigyan. Hindi magiging sapat yung sabunot dito ni Perksiba upang pigilan yung pagragasaan ng Team Falcons. And talagang hirap na hirap ang Smart Omega sa ngayon dahil tuloy pa rin pala ang pag-rundown nila sa mga miyembro ng barangay at nagsitakbuhan na ang mga tanod. 10 seconds para lumabas dito si James. Aabot pa naman para tumipensa dito sa may bandang mid lane. Si Ryzen lamang ang natitira at 5 katawong ipapadala ng Team Falcons with the Holy Shields. Kaya naman siguro ay matedepensahan pa ang inhibitor turrets na to. Pero ang kailangan nilang problemahin ay yung Lord na nagmamarcha sa baba. Yun ang atang pinakasulit na Holy Shields na nakita natin. Fortunately para sa Omega, napakakapal ng mga minion wave ng Falcons pero magkakadikit. Kaya nga naman nadepensahan pa nila despite all of them dying. However, big blow na yan para sa ekonomiya ng Omega. Hindi ko rin naiintindihan kung bakit laban ng Omega despite them not having enough tools. Parang dapat maging masaya na sila dun sa mga pickups na nakuha nila. At ang nagiging resulta nung kanilang pagiging greedy kahit hindi pa sila ganun kalakas, lalong bumabaon yung gold lead na meron ng Falcons. Papalagan Team Falcons sa may bandang ibaba. Torre ang magiging target nila. Nilatag na yung Zaman Force and walang magawa ang Smart Omega. May fatal link pa na saktong-sakto sa mga pagpitaw ng espada ni Kyle. Makakasurvive itong si Ryzen. Madedepensahan nila yung inhibitor turret. Pero si Perksiba ang naging casualty and Team Falcons, they want to go for round 2. Hindi pa tapos ang kanilang magiging laban dahil babasag sila ng inhibitor turret. Zaman Force nagamit na. May mga minion waves sa may bandang itaas. James dito medyo delikado na rin. Pero siya ay makakaatras. Tatargetin na ng mga Torre yung mga miyembro pero successful ang Smart Omega sa kanilang depensa. Low cooldown, high tempo para sa Team Falcons. Ang hirap palang labanan ng laging wala sa cooldown yung mga ulti. And now, yung isang crucial na item dito, Ogwen gets the immortality. Lalo pang madaling i-pop off ito kanyang ultimate. I like the idea na hindi siya nag-rush into fleeting time. Mas inuna niya yung mga depensa dito. Kaya naman hindi na worth it. Oy! Nabagan na ng Fatal Link. Sa dito naman yung follow-up. Pero si James yung may counter goal din naman. Placing to it dito magiging enough ka ba? Pero hindi. Dahil napakasakit na ng mga binibitawan dito ng mga Team Falcons. Pero si Haji at Super Marco ang mapapatumba. Kaso nga lang ang kapalit doon ay 4 pala. Nevsky mag-isang susubok na depensahan ng puwersa ng Falcons. Pero mukhang pipilit na sila. Gusto nilang lumipad. Gusto nilang ituloy. And Team Falcons will take